Hey guys, paborito nyo rin ba itong kutkutin? Ang tawag nga nito sa amin ay binagkat na mani. Na alam nyo ba na napakadali lang naman pala nitong gawin? At bukod nga sa napakasarap nitong kutkutin, talaga namang napakaganda rin itong inegosyo. At ngayong araw nga ituturo ko sa inyo kung paano ba magpakapit ng ganito kaganda dito sa mani na talaga namang hindi nangangalas yung asukal. So tara, samahan mo na ako magluto. Bali ngayong araw nga ay gumamit ako ng 2 tasa ng mani, 1 cup ng asukal at 3/4 cup ng tubig. Pwede nyo rin pong gamitin dito yung isang klase ng mani, yung may balot pa, at naglagay rin po ako dyan ng 1 teaspoon salt at 1 teaspoon na vanilla extract dahil po yan ay pandagdag lasa na rin dito sa ating gagawing binagkat na mani. So ayan, akin lamang yung hinalu-halo para matunaw po yung asukal at pwede na po natin itong ilagay sa kalan sa medium heat po ng apoy. So hinalu-halo ko po yan para naman mas lalo matunaw yung asukal at mas lalo magbalanse yung ating mga pampalasa na inilagay dito. Sa ganito pong pagkakataon ay hindi nyo pa naman po kailangan niyang haluin ng haluin. Kumbaga po saka nyo po siya haluin kapag nakikita nyo nang bumubulak na. Para naman po magbalanse yung pagkakaluto dito sa ating mani. Actually guys, ang pinaka magastos lang sa recipe na ito ay siguro sa apoy. Kasi medyo matagal-tagal nyo po itong hahaluin or lulutuin po sa apoy. Kasi bukod naman po sa mani ay asukal lamang naman po yung ilalagay nyo diyan at saka tubig. Yun naman pong vanilla extract optional na lang po yun. At ayan na nga po, kapag nakikita nyo pong ganito na lumalapot na po yung ating pinakang asukal ay dito na po kayo palaging maghahalo. Kasi kapag tinigilan nyo po yun sa paghalo at hinayaan nyo po yan sa ganyang sitwasyon ay baka po panutsa ang maluto nyo. Kumbaga po maninigas na dun sa pinakang mani nyo yung buong asukal. Kaya naman, panutya po yung kalalabasan yan. Kaya halo na po kayo dyan ng halo hanggang sa ganito po mag-dry na yung asukal dito po sa ating bawat butil ng mani. Actually po sa iba po ay pwede na po yung ganitong texture or itsura ng mani. Pero sa akin po ay hindi pa kasi kapag ganito nangangalas pa po yung asukal doon sa mani. Kaya naman ito po ay hihintayin ko pa po mag-caramelize talaga yung sugar dito po sa ating mani. Kung mapapansin nyo po ay unti-unti nang namamasa or nagkakaramelize po yung ating asukal. So ayan, yan po yung kinakailangan natin na kumapit dito sa ating mani. Kumbaga po yung asukal na nakakapit na dyan sa ating mani ay kailangan lamang po natin yung bahagyang tunawin para naman po mas maganda yung pagkakakapit ng asukal sa mani at talaga namang napakalutong ng inyong binagkat na mani. So ayan, kung nakikita nyo po na talagang halos lahat na po ng mani ay nabasa na or nalagyan na ng caramelized sugar, ay pwede nyo na pong patayin dyan ang kalan at halu-haluin na lamang po ng bahagya at after po nyan, ay pwede nyo na po yang i-transfer sa inyo pong paglalagyan. Kasi kapag hinayaan nyo pa po yan sa kawali, baka ma-overcook naman po yung asukal at pumait po yung ating pinakang binagkat na mani. At kung umabot ka nga po dito sa part ng ating video, abay pakipusuan nyo naman po yung ating recipe. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-follow. Salamat po at syempre mag-comment ka na rin kung paborito mo rin ba or nakasanayan mo rin ba itong bilihin ng kabataan mo. So ayan, diba? Napakadali lang namang gumawa ng binagkat na mani. O kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda yung pagkakakapit ng asukal dito sa bawat butil ng ating mani. At mas lalo pa po itong lutong kapag ito po ay lumamig pa. Kaya naman kung miss nyo na rin yung ganitong luto sa mani, subukan nyo nang magluto dahil talaga namang makakapagwan to sawa ka na. At kung ikaw nga ay business minded, talaga namang napakaganda rin po nitong inegosyo. So sana nagustuhan nyo po yung aking niluto ngayong araw na binagkat na mani. Thank you for watching. Serve and enjoy!